Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, ang usap-usapan na dahil nga medyo matindi itong nangyayari sa bansa, sunod-sunod ang mga paglabas ng mga pangalan na sangkot sa mga anomalya. Kaya parang nagiging mainit ang usap-usapan ng posibleng kudeta, destabilisasyon o anuman, pag-withdraw ng support ng military. Pero lininaw ng AFP sa pamamagitan ng tagapagsalita nito, walang kudeta, walang mga nakikitang destabilisasyon. At sabi niya, solid ang military sa likod ng administrasyon ni PBBM. Hindi raw totoong may plano ang AFP na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos na gagawin daw sana noong malawakang protesta kontra korupsyon. Kumalat ang mga impormasyon online. Nasasabayan daw ng kudeta ng militar ang malawakang protesta kontra korupsyon noong September 21 para patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang daw sa nagplano dyan ang Armed Forces of the Philippines sa pangunguna umano ng mga retired official. Pero giit ng Armed Forces, fake news yan sa isang pahayag. Tinawag pa nga ng AFP na malisyoso ang mga kumakalat na balita. Wala raw kinikilalang politika o mga personalidad ang sandatahang lakas at tapat daw sila sa konstitusyon, sa republika at sa sambayan ng Pilipino. Nananatili rin daw silang profesional, disiplinado at matibay ang kanilang chain of command. Ang pang-iintriga umano sa AFP ay pagdidiskaril sa laban ng Pangulo kontra katiwalian. We can say that the Armed Forces of the Philippines remain intact. We continue po to support the anti-corruption drive ng ating Pangulo. Nitong Martes lang nang aminin ng tagapagsalita ng AFP na nakipagpulong nga ang kanilang liderato sa retired officials. Pero wala raw itong ibang kahulugan at pinansya lang daw nila ang seguridad ng kanilang kampo. Alam naman po nila mismo sa kanilang sarili bilang dati po namin talagang kasama in the uniform service kung ano po talaga yung loyalties ng mga nasa active service. Pinuri naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang lahat ng mga sundalong hindi nagpadala sa emosyon noong kilos protesta. Wala rin daw ni isang sundalo ang humawak ng armas at nag-aklas. Nagsimula kasi itong ugong-ugong na ito ng di umano'y coup o kaya mga destabilisasyon sa isang column ni Manny Mugato. Sabi ni Manny Mugato, ilang araw bago yung rally noong September 21, nag-usap ang isang pare at saka galing sa simbahan, sektor ng simbahan, at saka top commander ng military. Parang yung mga clergy at saka yung military nagpaplano ng coup or destabilisasyon or withdrawal ng support kay PBBM. Ang sabi sa akin, 5 lugar daw ang aatakihin ng mga rioters, no? Yung Malacanang, yung Campaginaldo, yung bahay ni Speaker Romualdez, ano? Yung bahay ni Saldico at yung bahay ng Madiskaya. Balak daw sunugin yung mga bahay na to at yung Malacanang balak sunugin, no? Gusto nilang magkagulo para mag-trigger ng response sa military, no? Kasi kinausap daw ng isang simbahan. Kasi alam naman natin ang CBCP nasa EDSA, di ba? Magpapadala sila ng tao sa Luneta. So ibang simbahan to, no? Correct. Ang kinausap daw isang mataas na general diyan sa military, no? At sinabing magpapadala sila ng libu-libong supporter nila, membro nila diyan sa Luneta at mag-marcha raw sa Malacanang, no? Para i-demand yung resignation ni Pangulong Marcos. Ngayon, habang nagmamarcha, siyempre sa dami niyan, parang EDSA 3, naalala ni EDSA 3 na magulo, di ba? Na umatras yung mga polis, halos nasa gate na lang Malacanang yung mga protester na mga taga-suporta ni Pangulong Erap, no? Dating Pangulong Erap. So ito, balak nilang gawin din yon. At pag nangyaring kaguluhan na yan, simula nga sa ginagawang pagbato ng mga realista, no? Dun sa Ayala Bridge at sa Mindiola, no?
kung sakasakaling makagulo, ang inaasahan nila, sabi nila, signal yan para sa military na mag-declare ng withdrawal of support kay Pangulong Marcos, no? Kaya naging mainit na yan, kolo mismo yan ni Manny Mugato. Hindi yan simpleng sa social media lang, kundi sa mainstream media yan. Kaya pinag-uusapan ngayon, gaano katotoo itong mga balibalitang ito. Kaya lang, dininay ng AFP. Sabi ng AFP, solid ang kanilang organisasyon. At hindi totoo yon na may mga nagpapakana ng kudeta o anuman. Ito kasing ginagawa ni PBBM, ng kampanya laban sa korupsyon, mabigat ito. Kasi syempre may mga nahahagip dito na mga hindi lang kalaban niya sa politika, kahit yung mga kakampi niya sa politika, halimbawa yan si Saldico. Kung lumalim ang investigasyon, baka pati si Romualdez madawit. Pati yung ito ngayon, mga senador pa lang ang pinag-uusapan. Pag umabot na yan sa mga kongresista, napakarami niyan. Sabi nga ni Bryce Hernandez, yung laman ng kanyang computer, mga hindi senador ang nandoon, kongresista. At kapag umabot na ito sa mga kongresista, dadami na ang mga politiko. Siyempre, pag may mga politikong nadamay dito o nalantad dito, na-expose, baka magkaisa yung mga yan at i-finance ng mga yan kasi maraming pera din yan. Baka i-finance nila ang isang ko at saka mayroon silang mga tao rin na hawak sa military, sa PNP. Baka mag-withdraw ng support kaya mag-coup, destabilisasyon laban kay Marcos. Yan yung sinasabi ni Mugato doon sa kanyang kolom. At mayroon pa nga, itong mga pari na di umanong ito at saka mga military commanders, nagpo-propose sila na magtayo ng civilian military junta. Anyway, ano talaga ito? Hindi maiwasan talagang mapag-usapan yan dahil nauuga nga, medyo maselan itong mga nangyayari ngayon na mga paglalantad ng grabing katiwalian. At maraming nai-involve na papanagot dito. Kaya laging nandyan ang banta ng destabilisasyon. Pero sabi ng AFP, kontrolado naman nila ang sitwasyon. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.